Ang pinangako sa inyo, magiging encoder kayo para sa mga hotel reservation na i-encode ninyo, tama? Yes, sir. Sa inyo lahat-lahat, magkano nakuha sa inyong pera? Nasa 400,000 po. Sabi namin, paano na-recruit at anong company? Wala naman sila naipakita o anumang dokumento na may company na nire-represent si Ma'am Calderon. From the mouth of Ma'am Kim, na lahat na nagiging gastusin, siya nagpipinas at walang nahawakang pera si Miss Calderon. Okay lang na hindi mapabalik yung pera ko, pero yung ginawa mo sa mga agents na pagpupuyat nila, nagkasakit yung ibang agents dahil sa'yo. Sana naman, wag mo nang ulitin to, wag mo ulitin sa iba kasi nakakapinsala ka, sobra yung pamiminsanang ginagawa mo. Lumapit kami, sir, sa hashtag ipabitag mo para ireklamo si Beatriz Nicole Abehay Calderon sa ginawang panloloko sa amin. Nito po kasing May 1, 2024, inalok niya po kami ng trabahong virtual assistant, pagde-data encode. Nangakuan niya kaming sasahuran ng $8 per hour na sa kabuuan na sa loob ng isang araw ay sasahod kami ng kulang-kulang 5,000 pesos. Ang gagawin lang daw po namin is mag-data encode, magmamapping at maglo-locating ng mga hotels sa ibang bansa. Pag-alaman namin na lahat ng ginagawa namin is mock-up lang. Wala kaming ginagawang trabaho, wala kaming kliyente at ang operasyon na to ay sinagawa sa bahay namin. Imbes na kami po ay sahuran, hinuthutan pa po niya kami ng pera. Halos karamihan po sa amin ay nakuhanan niya ng pera. Sir Ben, sana matulungan niyo po kami sa idinulog naming problema. At inamin din po ni Beatriz Nicole Abehay Calderon sa harap po ng barangay captain namin at konsehal na may ginawa siyang pagkakamali na niloko niya kami. Ang problema, mock-up, dry run, acting to reenactment and dramatization. It's not real. Imagination. Using virtual. Ang galing. So expose na lang natin to. This is what the modus is all about. Get it? So handle this. Ang pinangako sa inyo, magiging encoder kayo para sa mga hotel reservation na i-encode ninyo. Tama? Yes, sir. Sinasabi sa inyo nitong nag-recruit sa inyo, nagbibigay sa inyo ng trabaho na maging encoder, ay sisweldo kayo ng $8 an hour. Tama? Opo, sir. Tama po. Yung mga laptop or yung mga gadget na ginagamit ninyo para kayo nag-i-encode na, well, sa laptop ninyo yan. Opo. Kanya-kanya pong provide ng laptop. Sa loob ng bahay, parang ganyan kayo, sama-sama kayo, tapos nag-i-encode kayo. Meron bang tutor? Meron ba kayong parang trainer? Yung bang inarereklamo ninyo, yan dyan? Or nakikipag-usap sa inyo, virtual din o via video call? Bali, ang nagturo po sa amin ng trabaho is si Nicole lang din po. Siya po yung nagturo sa amin ng process kung paano namin gagawin yung trabaho na pinrovide niya. Okay. Gaano kayo kadalas nag-i-encode or I don't know kung practice ba o actual na ini-encode ninyo yung mga reservations sa mga hotel? Ano to, Amazon? Sige, pakikwento mo lang sa amin na mabilisan. Kami po ay nag-start po kami magtrabaho Monday to Saturday, 8 p.m. to 8 a.m. So may total of hours po kami ng 10 hours of work, tas 2 hours of break time. Okay. Sino ang nagtitrain sa inyo? At saan nyo kinukuha yung mga data na ini-encode ninyo? Saan ang gagaling? Doon po sa booking.com na website, kinukuha nila po doon yung parang mga recent or suggested na country ng bawat lugar, iba't ibang bansa. So, ibibigay niya po sa amin yun sa data entry. So, halimbawa, sinabi po niya Manila. Search po namin yung Manila sa booking.com. Maglalabas na po doon yung mga hotels sa Manila. So, yun po yung hotel names, kukuhanin po namin sa booking.com and i-paste po namin sa spreadsheet, sa Google. Okay. Sa email niya. Okay. Okay, kaya ako tinanong to, napakagaling ng estilo niya, modus ang dating eh. Parang lumalabas, tinetrain kayo para magkaroon kayo ng experience, pero dito sa ginagawa ninyo, parang nagkakaroon kayo ng training, hindi kaya? Parang training to para just in case pwede na kayo mag-apply sa iba or siya nangangako bibigyan kayo ng trabaho. Paano ba? Nangako po siya magbibigay ng trabaho. Siya ang magbibigay ng trabaho. Trabaho talaga, sir. Hindi po pangako. Opo. Siya po yung magbibigay ng trabaho at sweldo sa amin. Ayon po kay Beatriz Nicole, ang sabi po niya is, meron po siyang kliyente, si Bill, may kliyente po siya, tapos
ang ginagamit po namin email address or account na registered sa Amazon, sinabi niya, ay yung email address na po. So, lahat po kami naging empleyado dito, ang ginagamit namin na email address is isa lang. Which is yung account niya. So, ang pakilala ni Beatrice Nicole, foreign company yung Amazon. Ano ba siya? Manager daw siya na? Yes sir, manager daw po siya ng Amazon. So, parang siya mag-hire sa inyo? Yes po, siya po yung nag-heard sa amin. Well, so, gising kayo ng 8 p.m. hanggang 8 a.m. para kayong call center? Yes sir. Okay. Yes sir, ganun po ang nangyari. Ang tanong, bakit kayo nagre-reklamo ngayon? Walang trabaho? Ano ba? Ang nareklamo kayo, walang trabaho? Or nagbayad kayo sa kanya sa parang ano to, nagbayad kayo, inutangan kayo? Magkano, sa inyo lahat-lahat, magkano nakuha sa yung pera? Nasa 400,000 po ang nakuha sa aming pera ni Beatrice Nicole po. Inutang po sa amin sir. Para Hindi sa niya po kami yung sahod. sa nangutang siya sa inyo, nag-ambag-ambag kayo ng 400,000 pesos. Sabi niya, utangin niya na may pangakong trabaho na kukunin kayo ng Amazon para doon sa mga booking sa mga hotel. Tama? Yes sir. Nagbaranggayan kayo, tapos ano nangyari nung malaman ninyo na medyo mukhang modus to, pumunta kayo sa barangay? Sir, ang nangyari po ay pumunta po dito ang barangay kasi nahuli na nga po namin si Nico. Ako po kami. So, nagpatawag po kami ng barangay. Okay. Si barangay captain po dumating dito sa bahay ko. Okay. Ng gabi po yun. Tapos po, dinala po namin si Beatrice Nicole sa police station po, kasama po ng barangay. Sa police station, sir, hindi po kami in-interrogate ng maigi, hindi po kami in-interview ng malalim para po malaman po ano talaga yung case namin at yung ni Nicole sa amin, sir. Okay. Kaya po hindi po kami nakapag-file agad ng kaso. Alright, sige, ganito na lang ang sasabihin ko sa inyo. Wala ba kayong kontratang pinarmahan o kasulatan, kasunduan, o wala ba kayong mga remittance na binigay niyo sa kanya, nakapangalan, or pinautang niyo lang siya ng abot lang sa kanya? Paano bang hiram ng pera sa inyo? Kasi parang niloko muna kayo, deceitful, pero pagkatapos inutangan lang kayo. Parang ganun ang dating. Utay-utay niya pong pinuha sa amin yung pera, sir. Yung parang pag may event, katulad ng team building, hihiramin niya muna yung pera sa akin. Saan kayo nagti-team building? Sa resort, sir. Sino nagbabayad ng team building? Kayo o siya? Inutang po sa akin, sir. Pero wala pa rin trabaho. Wala pa rin, sir. Kung naghahanap ako ng anumang evidence or material evidence or documentary evidence, contract or remittance or anything that will lead doon sa sinasabing may ugnayan kayo kung wala man kayong kontrata. Kasi parang lumalabas, walang kontrata. Usapan lang to, pangako lang, parang tinetrain kayo. Ang service niya is ginagabayan kayo kung paano pumasok, kung mag-access. Pero wala talagang sinasabing trabaho kasi parang nangungutang lang siya sa inyo pero wala siyang kasulatan eh. Wala kayong pinarmahan eh. Okay. Opo, tama. Alright, sige, tanong. Paano niyo binibigay yung pera sa kanya? Cash? Or GCash? Cash po. Kung kayo po'y nanunood, ako po'y magsasabi na medyo may kahirapan ng konti at may nakikinig sa atin ngayon yung investigator ng Tiaong Municipal Police, ganoon din yung barangay. Nilalabas po natin yung story nila kasi posible ho, baka gawin ulito ng inarereklamo nila. Yung inarereklamo nila ito yung suspect po rito na yung respondent ay si Beatrice Calderon. Ngayon, so unahin muna natin ang barangay habang nakikinig sa atin yung PNP ng Tiaong Municipal Police sa barangay Cap, Hiner, Colot. Cap, Hiner, magandang umaga po sa iyo, sir. Ano pong nakita niyo dito nung lumapit po kayo na parang sinamahan niyo sila para dalhin sa police station? Can you give us a little, siguro, summary? Tumawag po sila sa barangay. Agad naman po kaming responde at para puntahan po yung si Nicole. Okay. So, yun nga po, nandun na nga po yung mga agent nila. Tapos saka si Nicole po nasa kwarto na para hindi po masaktan or hindi po makalabas. Ngayon po, inimbitahan po namin si Nicole sa station ng police para po doon na ma-imbestigahan at ma-interview po kung ano po yung talagang nangyari, kung paano nangyari yung pang-i-scam. Okay. Cap, wala po ako nakitang mali sa proseso. Tama pong ginawa ninyo, Cap. Ano? Thank you, Cap. Ako'y kumuha lang ng update. Tinignan ko yung proseso. Dito naman sa akin kay Police Executive Master Sergeant Edward Bonsol, investigator ng Tiaong Municipal Police. Sir, magandang umaga po sa inyo. Well, Master Sergeant Bonsol, sir, ano pong nangyari dito nung iniimbestigahan niyo po yung nirereklamo po nila? Ano pong nakita ninyo, sir, habang iniimbestigahan ninyo? Sir, nung tinanong namin si Ma'am Resurrection, si Kim, Oha. kinuwento niyo po lahat na siya lahat ang
nag-finance sa kanilang bahay lahat. Sila ang kinakausap ng mga narinig, ng mga tagalalig po. Tapos kinukulit na si Nicole daw na nag-recruit. Okay. Sabi namin, paano na-recruit at anong company? Wala naman sila naipakita o anumang dokumento na may company na nire-represent si Ma'am Calderon. Okay. Tapos nalaman namin from the mouth of Ma'am Kim na lahat na nagiging gastusin, siya nagpipinance at walang nahawakang pera si Miss Calderon. Tapos na inaano nila, illegal recruitment daw. Paano? Wala naman tayong dokumento o anong pinanghahawakan. Sabi namin, sa estafa po, pwede po. Kung may inutang, kaya lang po, wala po tayong magaganap na aresto dahil estafa po, ihabla muna natin. Tama. Sir, nakikita ko naman po yung challenge, yung hamon ko minsan, nakagustuhan magsumbong sa atin ng mga complainant. Maganda rin po nag-uusap tayo, especially pag nag-iimbestiga po pareho nito, naghahanap po kayo ng mga ebidensya or material evidence tulad po ng kontrata, kasunduan, o anumang bagay na mag-uugnay doon sa sinasabing inareklamo nilang kung estafa man yan or panlilinlang, panloloko or scam ba yan na mag-uugnay doon sa nagrereklamo at inarereklamo, either kontrata, kasunduan, or mga resibo na binabayaran. Yun pong hinahanap niyo, sir. Tama? Opo, sir. Dahil wala po kayo makitang mga bagay na pinarmahan, ang bagkos, napakagaling po ng, kung totoo yung sinasabi po nitong sila Kimberly, na si Beatrice, hindi dumadaan sa kanyang pera pero nangungutang lang pautay-utay na walang ebidensya dahil yung mismong mga nirecruit niya, sila rin ang gumagastos sa mga team building, gastusin. So, wala po tayong way na kahit man ang GCash man lang para masundan na talagang mayroong pag-uugnay. Mahirap po siguro kahit kayo po yung mga pulis, hindi ba? Tama? Opo, sir. Pag ganito na lang, Sarge, anong ginagawa ninyo? Nung pong gabi ngayon, in-encourage namin sila. Baka kayo may mga other cases pa na Okay. gustong ipal kay Miss Calderon, bumalik po kayo sa amin. Okay. Sa araw at hahanapan natin ng ebidensya. Okay. At saka, para may sustansya po yung ating irereklamo. Sarge, naintindihan ko po, Sarge, naintindihan ko. Opo. Ang hirap po na mag-imbestiga na nandoon na mismo yung respondent kasama yung mga complainant. Kaya lang, sa inyo naman, hindi nyo naman pwedeng arestuhin kahit na mag-i-investigate kayo at ang gusto ninyo para magkaroon ng substance yung sinasabing pag-iimbestiga ninyo na may karoon ng ugnayan, wala po kayong makita dahil walang kontrata, walang walang mga ebidensya. So, walang materyales na uugnay. Tama? Wala po, sir. Okay. Sarge, sige, bibigyan kita ng pagkakataon para nakikinig sa atin dahil ang hamon anong maa-advise mo sa mga ganitong klase? Sige, sa practical na lang, realistically. Lalo na po sa Chaungin. Bago po tayo pumasok sa isang trabaho, alamin po natin kung ito ay lehitimo. Sa may mga gobyerno naman po tayo, chicken po nila kung maaari. Para po maiwasan itong mga panluloko, paglibing lang ng ibang tao. Well, tama pong sinabi niyo, Sarge, ay nasa sa atin po, nasa sa inyo bilang law enforcement. Ako naman, sa aming pong organisasyon bilang a non-government organization, Call to Action, a community service, nasa atin yung babala, laging babala. Tulad ng babala, ang ginawa ninyo, parang nagbigay na kayo ng alerto, nagbigay na kayo ng tip na how not to become victimized. Ang pag-iingat, nandoon karamihan sa publiko. Kaya lang kuminsan, nakakalusot dahil lagi pong nag-i-evolve yung modus po ng mga gumagawa niyan. Kaya nahihirapan po mga pulis, whether sa digital or face-to-face na transaction dahil wala ngang makuhang ebidensya. Tama, Kap? Okay, sige. Sarge, ako'y nagpapasalamat sa oras na ibinigay mo at dyan ay nasisihan po ako at nakapagbigay din po kayo ng informational, educational, how not to become a victim, nagbigay na po kayo ng inyong babala. Maraming salamat, Sarge. Okay, balik tayo dito sa mga nagko-complain. Si Kimberly at ang mga grupo mo, nahihirapan ng pulis, nahihirapan ng barangay, wala pwedeng iugnay. Saan matatagpuan si Beatrice? Saan pagkaalam ninyo? Sir, kasi ganito yan. Hawak na po kasi namin si Beatrice nung Kimberly, ayusin kita. Hindi mo pwedeng arestuhin ang tao kasi babasahan mo ng Miranda rights. Kung sumama ang tao papuntang presinto, voluntary yun. Hindi mo sasabihin na suspect siya kahit na pulis.
Kung sumama siya, voluntary siyang sumama, hindi pag-aaresto yun. Di mo rin siya pwedeng i-detain, kaya lang sumama siya. At ang problema sa police station, wala ring bagay na pwedeng isampa kasi walang material evidence na uugnay. Lahat ng perang ibinigay ninyo sa kanya ay cash at kayo ang nagagastos sa mga team building, nagpapautang sa kanya. Kung sana merong kasunduan na uugnay lahat kayo, may magagawa ang police. Pag-iingatin kita ron sa sinasabi, hinold nyo siya. Ano yun? Dinetenay siya. Wala po tayong karapatan i-detenay yung isang tao. Much more, inaaresto kasi pulis lang mag-aaresto while the commission of crime. Wala po akong makitang krimen kasi voluntaryo, nagdrama-drama kayo, nagkaroon kayo ng parang pag-uusap na parang nag-dry run rehearsal, dramatization, kunyari lang, sa mga totoong accounts, pero kayo parang nagpa-practice kung paano mag-i-encode. Ang mga ini-encode ninyo, hindi naman totoo para sa inyo lang yan. Parang binigyan kayo ni Beatrice ng karanasan kung paano mag-encode, pero hindi official transaction. It is not even a real transaction, pero ang tawag niyan dry run. Or mock up, make believe, para masanay kayo. So, kung meron man siyang nagawa, hindi ko alam kung may natutunan kayo or medyo naintindihan nyo kasi may estilo siya. Hindi ko maintindihan ngayon. Ang gusto kong sabihin, nasaan si Beatrice? Tigil na ang reklamo. Titingnan natin kung makukuha na natin kasi kahit na anong reklamo ninyo, wala talaga magawa ang pulis. Wala magawa ang barangay. Kasi kayo ang nagpopondo kay Beatrice. Hindi siya humingi ng pera. Lumalabas sa investigasyon ng barangay, lumalabas sa investigasyon ng pulis, kayo ang nagfa-fund ng sarili ninyong trabaho. Tumatanggap lang siya, walang resibo of cash. Pag may team building, kayo rin ang gumagastos sa team building, hindi siya. So, in short, kasama lang siya. Kumbaga, ride-on lang siya roon. So, paano mo masasampa ng kaso? Kung nakikinig po kayo, at kung gusto nyo bang magbigay ng komento, sige, magbigay po kayo ng komento ninyo, dito po sa ginagawa po natin. Gusto po natin isolve to. Ngayon, nasaan si Beatrice, Kimberly? Nasa Cagayan de Oro na daw po, sir. Sino may sabi na sa Cagayan de Oro siya? Okay, sige, ganito. Step 1 po niya, okay, sir. sige, sandali Tatawagan muna natin. Okay, tawagan mo. Hello? Good morning. Si Beatrice pwedeng makausap? Si Beatrice. Wala may Beatrice dire. Bati narungkol ka. Na-wrong call na ako. Katrabaho ka? Sir, ako sa Water District katrabaho, sir. Sa Water District ka. Sige, encode ka ng mga, ginabayad na mga, sa Water District yung sa Cagayan de Oro? Kingana? Unsa man? Sir, kay magtrabaho sa ko, sir, kay... Sige, kung adto. Kung kilala mi sa Beatrice, ingon sa iya, nagtawag man ko, nga, pangita ko sa iya, gusto na akong pangutana sa iya, kung tinuod ba na, ginareklamo siya din sa Maynila. Kung kilala ni mo, ha? Sige. Okay, daghan salamat, ha? Bye. Nako, Sus Mariosep. Kimberly, yung telepono binigay mo, iba naman magbabae sumagot, tapos pinasa sa kanya, nagbisaya na ako. Ngayon, wala rin tayong magagawa, kundi entertainment value na lang. Beatrice, at ako po'y makikiusap sa iyo at may nagreklamo sa iyo, pero kung po pwede kang Beatrice at matatawagan mo ako sana para mag-usap tayo, para naman linawin mo at nausap naman yung barangay, nakausap namin yung pulis na yung gano'n, pumunta ka sa presinto at inarereklamo ka nito lang sila Kimberly, baka sakaling pwede kang tumawag kasi parang galing ng estilo mo eh. Manawagan kayo ngayon kay Beatrice. Bibigyan ko na. Sige. Sana naman, wag mo nang ulitin to. Wag mo ulitin sa iba kasi nakakapinsala ka. Sobra yung pamiminsalang ginagawa mo. Okay lang na hindi mapabalik yung pera ko, pero yung ginawa mo sa mga agents na pagpupuyat nila, nagkasakit yung ibang agents dahil sa'yo, nawalan ng trabaho yung ibang agents, sana naisip mo yun bago mo, sir. Nag-hire ka, yun yung pinanghawakan ko sa'yo, Beatrice. Pinanghawakan ko sa'yo na bakit nag-hire ka ng ibang tao na alam mo naman palang walang trabaho at walang sahod kaming matatanggap. Yun lang yung pinanghawakan ko sa'yo. Pero sana wag mo nang ulitin to sa iba. Kasi sobra yung ginawa mo. Sobrang dami mo nang in-scam. Bago ka pumunta dito, galing kang Bulacan, nang scam ka din sa Bulacan. Sa Cagayan de Oro, sobrang dami mo ding in-scam. Anong klaseng tao ka? Kung saan ka man ngayon, sana lumutang ka na. Kasi ang dami namin ditong ang dami mong pinahirapan. Sana mga
pamilya na tumatago sa'yo ngayon o mga kapitbahay, kakilala, friends, kung ano man na nandyan ka, tulungan naman sana nyo kami na maturo ko na saan na yun si Nicole para naman kung dumating yung panahon na hindi na siya makapanloko ng iba. Katulad namin ngayon. Wala na. Tingnan na lang natin kung nanonood si Beatrice Nicole. Bahala ka na muna doon sa mga taong nakasama mo dati. Tawagan mo na lang sila para mag-ayos na lang. Kasi kung ano man yung sa kanilang salita umano'y atraso mo, baka mag-usap-usap na lang muna kayo. Kaya lang, Beatrice, kung ganitong klaseng sistema ang nagrereklamo, ang bawat, sabihin natin, atraso, ang bawat bulilyaso may hangganan. Ang bawat bulilyaso, pag tumibay at yung mga sinasabing atraso, may patibong ang bitag ng batas natin. Sila Kimberly, maraming salamat sa inyo. Ingat lang, tingnan natin kung ano pa masusunod magawa natin. Maraming salamat sa inyo. Okay? Thank you din, sir. Salamat Thank po, you Sir din Ben. po. Medyo may kahirapan itong dahil wala tayong maiugnay, inilabas po namin para medyo maging aware kayo. Baka may mga halintulad na ganitong klaseng reklamo. Alam nyo na sa susunod kung anong dapat gawin para meron kayong may pinanghahawakang ebidensya. Nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak-tatak bitag. Ako po si Ben. Ilalaban ka, di ka iiwan. Si Ben is si Bitag. Si Bitag is si Ben, apelyido niya ay Tulfo. Ito po ang hashtag ipabitag mo.